at pong pagkakataon po. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. Say praise the Lord. Masiglang palakpak sa ating dakilang Diyos na buhay sa umagang ito. Amen. Hallelujah. Lahat ng pinagpala magsabing praise the Lord. Amen. Hallelujah. Magandang umaga sa lahat ng mga pinagpalang anak ng Diyos sa umagang ito. Amen. Praise the Lord. Ang makadalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, pagpapala na po yan. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, pinadalo tayo ng dakilang Diyos sa lugar na ito. Saan man naroon natin malalagawain sa ating buong bansa, mga minamahal, sa labas ng ating bansa, mga kapatid ko, ay may naghihintay, nakalaang pagpapala sa ating lahat. Amen? Kung hindi ka pagpapalain ng ating mahal na Panginoon, wala ka rito ngayon. Amen? Praise God, mga minamahal, ang pinakamataas na papuri po, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, natatangi po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, sa umagang ito. Amen? At itinataas po natin ang dakila at marilag na pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Praise you, God. Hallelujah. Purihin naman ang Panginoon, and I give double honor and respect po sa ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Amen. At ganoon din po sa kanilang butihing mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family. Praise God. Hallelujah. At patuloy po nating pag-alaala, hindi natin malilimutan ating beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeda. Amen. Hallelujah. Sa lahat po ng aking mga kasamang mga ngaral sa lugar na ito, sa ating mga manggagawa, sa lahat ng ating mga elders, sa lahat po ng ating minamahal na mga awit manunugtog, mga minamahal, sa lahat ng ating minamahal ginigilo ng mga kapatiran, sa ating dakilang Diyos, maging sa lahat ng ating mga viewers sa umagang ito, here and abroad. Ngayon mahal, purihin ang ating mahal na Panginoon. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Dadako tayo sa ating pong Bible study, ngayon mahal, sa umagang ito. At ngayon po ay araw ng ating Holy Supper, mga kapatid ko. Amen. At hinihiling ko po, mga kapatid, 1 minuto po, ngayon mahal, muli tayong dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Hinihiling ko pong lahat ng mga anak ng Diyos na tayo tumayo. Mga minamahal, itaas natin ang ating mga kamay. Amen. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin ka sa umagang ito, O Diyos. Hallelujah. Narito kami, mahal na Panginoon. Bagaman hindi po karapat-dapat, dakilang Diyos, sa iyong kadakilaan, mahal na Panginoon, kabanalan. O Diyos, sapagat kami mga nasa lusak ng kasalanan, dati iyong kinahabagan. Muli po, Diyos, kami lumalapit sa trono ng biyaya. Nagpapakumbaba, Ama, sa ganang amin wala kaming magagawa. At sa pangunat panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, your end-time prophet, O God, mahal na Panginoon, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkakamali, pagkakasala, pagkukulang, kahinaan, mahal na Panginoon, paglabag sa iyong kalooban. Mahal na Panginoon, O Diyos, linisin mo ang aming mga puso. Amang banal, O Diyos, muli mo nga pagpalain kami sa araw na ito. Mahal na Panginoon, mawat ito ng banal mong gawain, O Diyos, hallelujah, iyong langisan. Amang banal, higit sa lahat, samahan mo kami ng iyong banal na presensya. Mahal na Panginoon, sa lahat ng iyong minamahal na mga anak na naglalakbay pa kasalukuyan patungo sa gawain mo sa lugar na ito, ingatan mo po sila. Amang banal, O Diyos, parating mong maluwalhati, dakilang Diyos sa lugar na ito. At saan man naroon ang aming mga banal na gawain, mahal na Panginoon, Luzon, Visayas at Mindanao, sa aming pong main church, aming beloved Honorable Pastor, kanyang beloved children, sa kanilang paglalakbay, ingatan mo, Amang banal. Pagpalain mo pong lahat ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, sa araw na ito, maging sa labas ng aming bansa. Lord God, bless them all, O God. In Jesus' name we pray. We bind the power of darkness right now, unbelief and doubt. Hindrances cast out in Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord. God bless you po, mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga upuan, mga minamahal. Tayo po magbukas ng ating mga Biblia. Mga kapatid ko, dito po sa aklat ng Proverb, chapter 4, verse 23, mga minamahal. Kawikaan, kapitulo 4, ang talata po ay 23. Ganito po ang sinasabi, mga kapatid. Above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Amen. Basahin natin sa Tagalog, minamahal. Sa aklat ng mga Kawikaan, kapitulo 4, versikulo 23. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap, sapagkat dinadaluyan ng buhay. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, ang mahal na Panginoon, ang magpala sa kanyang mga salita, mga mahal sa mga sandaling ito, mga kapatid. Take good care of your heart.
Yan ang ating title. Ingatan po natin ang ating mga puso, mga inmahan. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Amen. Praise God. Mga minamahal, above all else, guard your heart. Alam niyo mga kapatid ko, pag-usapan natin itong puso, mga minamahal. Ito po ay malaking-malaki ang kaugnayan dito po sa ating gaganaping Holy Supper. Amen. Mga minamahal. Ang Holy Supper kasi mga kapatid, ito po ay napakasagrado, napakabanal, mga minamahal. At ito po ay napakahalaga sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung gunitain natin, yung kahirapan ng dakilang Diyos. Tinubos niya tayo sa krus ng Kalbaryo. Amen. Panginoon mahal, binigay niya, ibinuwis ang kanyang kaisa-isang buhay upang tayo po mga kapatid ko ay magkaroon lamang ng kaligtasan. Amen. At ito po ang pinakamahalaga sa ating dakilang Diyos, yung ating pagsasalo-salo sa banal na hapunan. Ang puso ng tao, mga minamahal ko, ay kinakailangan po nating babantayan, lilinisin, sapagkat kung marumi ang ating puso, hindi tayo karapat-dapat makipartake sa ating Holy Supper, mga kapatid. Magagalit ang dakilang Diyos. Amen. Mga mahal, kaya ang puso po ang pinaka-importanteng parte ng tao. Ito po ang pinaka-importanteng parte ng tao. Ito po ang nagpapatakbo ng dugo ng ating buong katawan ayon sa mga manggagamot, mga minamahal. So ingatan natin yung ating mga puso dahil dinadaluyan daw po ito ng buhay. At kapag huminto na po ang pintig, ang tibok ng puso natin, mamamatay na po tayo. Amen ba? Kaya meron po tayong heart center. Meron pong special hospital, mga inmahal, ang mga puso. Meron tayong tinatawag na cardiologist, mga kapatid ko, para pangalagaan po ang ating mga puso. Amen po ba? Kaya ito po ang meron tayong special na mga manggagamot yan, mga kapatid. Kapag lumalaki po ang puso, kapag lumalaki ang puso, ang tawag doon, rheumatic. Tama po ba ako? Correct me if I'm wrong. Amen? Rheumatic ang tawag doon. Ang puso po, mga inmahal, ay nagkakaroon po ng bahid sa pamamagitan po ng ating mga nakikita, sa pamamagitan po ng ating mga naririnig, sa pamamagitan po ng ating mga napapansin sa ating kapwa. Lahat magsabing amen? Ang puso po ang pinagmumulan ng kalusugan. Amen? Kapag malusog ang puso, malusog ang katawan. Amen ba? Meron akong narinig ng mga gamot, mga minamahal na kapatiran natin, na karamihan daw po sa pasyente, mga kapatid ko, ay hindi naman yung sakit ang kinamamatay. At nireveal, mga minamahal, na sabi nila, kadalasan ng mga namamatay sa mga pasyente ay may hatred ang puso. Kapag may hatred pala, nakakapagpaigsi pala yan ang buhay ng tao. Amen po? Kaya tandaan po natin, kapag malusog po ang puso, kapag malinis ang puso, malusog ang katawan. Kaya pangalagaan po natin, mga mahal, yung ating mga puso, literal na physical na puso, at higit, spiritual. Amen po? Sabi pa ng doktor, ang puso daw ng tao, mga mahal, ang tawag doon ay center and director of human activity. Or center of intellect. Yan ang sabi nila. Pero sabi ng Bible, sa Proverbs 4:23, the heart is the center of life. Daluyan daw po ng buhay ang puso. Sabi ng 23, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. To God be the glory. Amen. Alam po ba ninyo na kung ano po yung laman ng puso natin, yun ang galaw ng katawan natin? Amen? Tingnan nyo ang talata. Luke chapter 6 verse 45. Book of Luke chapter 6 verse 45. A good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good, and an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil. For of the abundance of the heart his mouth speaketh. Amen. Amen. Sa aklat ng Lucas, Kapitulo 6, versikulo 45, ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan
sa mabubuting kayamanan ng kanyang puso, at ang masamang tao'y kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. Amen. Kung anong laman ng puso, siyang nagsasalita sa kanyang bibig. Kung mabuti ang puso natin, mabuti rin ang buhay natin. Amen po. At kung masama raw ang puso natin, masama rin ang buhay natin, mga kapatid. Ang puso po ay nagiging masama kapag naipapasok natin dito yung kasalanan. Sabi ng Mark chapter 7 verse 21 hanggang 23, mga kapatid, inisa-isa rito ng mahal yung kasalanan na ito po ay sa puso manananahan, mga kapatid. Kapag hindi natin binantayan ang puso, mga mahal, ito ang magiging laman ng ating mga puso. Pakibasa. Book of Mark chapter 7 verse 21 to 23. For from within, out of the heart of man, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile the man. Amen. Amen. Tagalog po, minamahal. Sa aklat ng Marcos Kapitulo 7, versikulo 21 hanggang 23, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao lumalabas ang masamang pag-iisip, ang mga pagkiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga pangalunya, ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang mga pagdaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan. Ang lahat ng masamang bagay nito ay sa loob nagsisipanggaling at nakahawa sa tao. Amen. Ang lahat ng mga bagay na ito ay sa puso nananahan, mga kapatid. Kaya kung meron man po sa mga ito yung ating puso, manginmahal sa ating nabasa, pagsisihan po natin kaagad. Palagi po nating siyasatin yung ating mga puso at ipalinis po natin sa ating mapagpatawad na Diyos. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, napakahalaga mga kapatid na lagi po nating sinesearch yung ating mga puso araw-araw. At mahalaga mahal na ating pong i-check lagi na paggising natin sa umaga, ihandog natin kaagad ang buhay natin sa mahal na Panginoon. Sapagkat kahit tayo naglilingkod na sa dakilang Diyos, kahit tayo po'y binigay na natin ang buhay natin sa mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi natin namamalayan, nahihiram natin ito. Amen po? So, anong klaseng puso meron tayo? Mahal. Ano bang klaseng puso meron tayo ngayon? Basahin po natin yung ating mga puso, mga kapatid. Number 1, mapagmataas na puso, gaya po ni Lucifer, gaya ni Satan. Sakim na puso, gaya ni Judas Iscariote. Salawahang puso, gaya ni Solomon, 1,000 ang asawa. 700 na asawa, mga minamahal, at 300 na, anong tawag doon? Concubine. Hindi tunay na asawa, o hindi asawa, kinakasama. Masuwaying puso, katulad ni King Saul. Sinungaling na puso, katulad ni Ananias at Sapphira sa Acts chapter 5. Rebelding puso, katulad nila Korah, Dathan at Abiram sa Old Testament na nagrebelde kay Moses, o mahal, na sila'y nilamon ng lupa, mga kapatid ko, sa galit ng mahal na Panginoon. Mapanlinlang na puso, tulad po ni mapag-alinlangang puso, mahal, doubting, katulad ni Thomas, mga kapatid. Kasalanan din po yun mapag-alinlangang puso, hindi lang mapag-alinlangan sa sarili, kundi sinishare pa sa iba yung alinlangan niya para madamay, mahal, yung iba. Malaking kasalanan din po yun, mga kapatid. Pangwalo po ay makasanlibutang puso, katulad ni Demas.
Mga inmahal, manggagawa na ng dakilang Diyos, inibig pa po ang sanlibutan at tinalikuran po yung banal na pagkatawag ng dakilang Diyos sa Kanya. Mga minamahal, pangsiyam po ay malahiningang puso sa paglilingkod sa Diyos. Nakikinig po ba kayo? Katulad po ng Laodicean Church sa Revelation. At panghuli mga inmahal, yung mapagpaimbabaw o mapagkunwaring puso, katulad ng mga Pariseo at Eskriba, mga kapatid. Nasaan doon yung puso natin? Yung pusong punong-puno ng galit at puot, mga minamahal, mapaghatol sa kapwa at walang pag-ibig sa kapwa, mga kapatid ko, ayan. Kaya kung alinman sa mga ito, mga minamahal, ay mayroon tayo sa ating puso, mayroon pong karamdamang espiritual ang puso natin. Kaya, mga minamahal, tularan natin si King David. Sabi po ng Psalms 51:10, Psalms 51 verse 10, basahin natin. Book of Psalms chapter 51 verse 10. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Amen. Sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 51, versikulo 10, Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Amen. Likhain mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos. Hari yan, mga mahal ng Israel. At magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Hinihingi pala yon. Dapat pala nating hingin yon sa ating mahal na Panginoon, mga mahal. Araw-araw po, tuwing umaga, mga kapatid. O Lord Jesus, bigyan mo ako ng mabuting puso sa araw na ito. Likhain mo ko ng pusong mapagmahal sa iyo, mapagmahal sa iyong gawain, mapagmahal sa aking mga kapatid sa iyo, mga mapagmahal sa gawain mo at sa lahat ng mga tao. Lahat magsabing, praise the Lord. Create in me a clean heart, O God. Kasi hindi alam ni King David kung nagkakasala na ba siya, may mahal, unknowingly. Hindi, unguarded, may mahal. Hindi nababantayan, mga kapatid ko. Hindi niya alam nagkakasala na siya. Kaya sabi niya, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Actually, ito po yung sinulat niya nung siya po ay nangalo niya kay Bathsheba. Sapagkat yung kanyang pangangalo niya kay Bathsheba, hindi lang minsan, thrice, mga mahal, ang hagupit ng Diyos sa kanya. Nasira yung kanyang leadership, mga mahal, dahil po sa kanyang pangangalo niya, mga kapatid ko. So mga minamahal, mahirap pong magkasala. Kaya dapat po, mga kapatid ko, pag nakita natin tayo nagkasala, mga mahal, sisi ka agad. Nandyan ang mahal na Panginoon. Ang sabi po ng apostol, mga mahal, Lord Jesus, ilang beses magkasala ang kapatid ko at patawarin ko siya. 7 beses ba sa isang araw? Sabi ng mahal na Panginoon, Peter, hindi 7 times, kundi 70 times 7 a day. 70 times 7 is 490 times a day. Magkasala ang kapatid mo, pag humingi ng tawad, patawarin mo. Ganyan kalawak, mga mahal, ang pagpapatawad ng Diyos. Ganyan kalawak ang pangunawa ng mahal na Panginoon sa kanyang mga anak. Amen po ba? Alam ng dakilang Diyos, mga mahal, nasa lupa pa tayo. Minsan talaga nagkakamali, nagkakasala, mga mahal, pero umiyak ka lang sa mahal na Panginoon. Amen po? Magpakumbaba lang tayo sa mahal na Panginoon, mga mahal. Ang mahal na Panginoon, handa po siyang magpatawad. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos na buhay. Mga mahal, sabi ng Bible, what comes out of a man is what makes him unclean from within, mga kapatid. So yung heart po natin, mga mahal, ito po pala ay sisidlan ng lahat po ng karunungan, mga kapatid. Tingnan nyo, may sikreto po si King Solomon kung bakit siya po ay pinagpalang lubos ng dakilang Diyos natin. Ito po ang gusto kong i-share sa inyo. Ang puso pala, mga minamahal, siya po pala ang sisidlan ng lahat po ng karunungan. Sa 1 King chapter 3, verse 9 hanggang 13, basahin natin. Book of 1 King chapter 3 verse 9 to 13. Give therefore thy servant an understanding heart to judge thy people,
that I might discern between good and bad. For who is able to judge this, thy so great people? And the speech pleased the Lord, that Solomon had asked this thing. And God said unto him, Because thou hast asked this thing, and hast not asked for thyself long life, neither hast asked riches for thyself, nor hast asked the life of thine enemies, but hast asked for thyself understanding and discern judgment. Behold, I have done according to thy word. Lo, I have given thee a wise and an understanding heart, so that there was none like thee before thee, neither after thee shall any arise like unto thee. And I have also given thee that which thou hast not asked, both riches and honor, Amen. so that there shall not be any among the kings like Yes. unto thee all thy days. Amen. Yes, O God. Hallelujah. Tagalog po, may mahal. Sa aklat ng mga unang mga hari, Kapitulo 3, versikulo 9 hanggang 13, bigyan mo ang iyong lingkod ng isang matalinong puso upang humatol sa iyong bayan, upang aking makilala ang mabuti at ang masama. Sapagkat sino ang makahatol dito sa iyong malaking bayan, at ang pangusap ay nakalugod sa Panginoon na hiningi ni Solomon ang bagay na ito. At sinabi ng Diyos sa kanya, sapagkat iyong hiningi ang bagay na ito, at hindi mo hiningi sa iyo ang mahabang buhay, o hiningi mo man sa iyo ang mga kayamanan, o hiningi mo man ang buhay na iyong mga kaaway, kundi hiningi mo sa iyo katalinuhan upang humila ng kahatulan. Narito aking ginawa ayon sa iyong salita. Narito aking binigyan ka ng isang pantas at matalinong puso, na anupat walang naging gaya mo na una sa iyo, o may mabangong mang sino man pagkamatay mo. At akin namang ibigay sa iyo ang hindi mo hiningi, ang kayamanan at gayon din ang karangalan, na anupat walang magiging gaya mo sa mga hari sa lahat ng iyong mga kaarawan. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal ko. Sa verse 9, mga kapatid, ito ang kanyang panalangin. Bigyan mo nga ang iyong lingkod ng isang matalinong puso upang humatol sa bayan. Kasi, mga minamahal, kinausap siya ng dakilang Diyos eh. Sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, Solomon, hingin mo ngayon sa gabing ito, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Hindi po materialistic si King Solomon eh. Mga minamahal. Hindi siya nakatingin sa kanyang material. Ang iniisip niya, mga kapatid ko, ay sa kapakanan ng bayan ng Diyos. Yung iniisip niya, yung kabutihan ng buong bansang Israel. Sabi niya, bigyan mo nga ang iyong lingkod ng isang matalinong puso upang humatol sa iyong bayan. Sa verse 10, sabi niya rito, at ang pangungusap ay nakalugod sa Panginoon. Lahat magsabing amen? Natuwa ang dakilang Diyos. Meron palang panalangin na hindi natutuwa ang mahal na Panginoon. Kapag ang panalangin mo, mga minamahal, para sa iyo lang, sarili lang, mga kapatid ko, selfish. Hindi nalulugod ang dakilang Diyos niyan. Pero ang panalangin mo, mga minamahal, for the glory of God, tuwan-tuwa ang dakilang Diyos niyan. Sabi ng verse 12, narito aking ginawa ayon sa iyong salita. Sabi ng mahal na Panginoon, narito aking binigyan ka ng isang pantas at matalinong puso, na ano pat walang naging gaya mo na una sa iyo, o may babangon man sino man pagkamatay mo. Grabe. 13, akin namang ibinigay sa iyo ang hindi mo hinihingi. Lahat magsabing praise the Lord. Ang kayamanan at gayon din ang karangalan, na ano pat walang magiging gaya mo sa mga hari sa lahat ng iyong mga kaarawan. I have given thee a wise and an understanding heart. Sabi niya rito. And I have also given thee that which thou hast not asked, both riches and glory. Kapag hiningi mo pala sa dakilang Diyos, malinis na puso. Kasunod nun, bibigay ng dakilang Diyos sa iyo mga pagpapalang hindi mo inaasahan. Amen po? Kaya doon nagkakamali ang maraming mga Kristiyano, mga mananampalataya. Mga minamahal, inuuna natin, mga kapatid, yung kailangan ng ating physical. Kaya tuloy, walang natatanggap. Kasi humihingi tayo ng bagay na para sa ating physical, hindi natin inuuna yung puso. Kapag humihingi ka pala at marumi ang puso, ni isa, ni kusing, hindi ka tatanggap. Amen ba? Magkaroon ka man ng
material na bagay, mga minamahal, dahil sa iyong kasipagan, dumami man yan, mga kapatid ko, pero nakakalungkot, walang basbas ng Diyos lahat ng ating gawa. Pag walang basbas ng mahal na Panginoon lahat ng ating mga pag-aari, mauuwi yan sa wala. Nakikinig po ba kayo? Pero kapag may basbas ng dakilang Diyos yan, kahit kaunti lang yan, mga minamahal, mananatili yan sa iyo. Hindi niya aalisin yan. Amen ba? Habang nagpapakainit ka sa paglilingkod, lalo pa niyang dadagdagan yan, mga minamahal. Amen. Kaya tandaan po natin yon. Kapag hiningi mo sa dakilang Diyos, malinis na puso, kasunod na, ibibigay sa iyo yung bagay na material. Mga kapatid, ang daming maiinit na mga Kristiyano ng Jesus Miracle Crusade na sa kanilang kaisipan, sa kanila pong paglilingkod, mga minamahal, okay na sa kanila yung simpleng buhay lang. Ang importante, mga kapatid ko, ay kumakain 3 times a day. Importante, may maligit sa lahat, nakakapagpuri sa mahal na Panginoon, nakakadalo, walang absent. Pero mga kapatid ko, in the long run, ika nga ng kanilang paglilingkod, hindi nila namamalayan, mga minamahal, itinataas na sila ng mahal na Panginoon. Amen? Hindi nila namamalayan, mga minamahal, nakasakay na sila ng eroplano, pabalik-balik, mga kapatid ko, sa ibang bansa at sa ating bansa. Dating mga basurero lang, mga minamahal, pinakamahalaga sa kanila yung maglingkod sila sa mahal na Panginoon, malinis ang puso, mga minamahal, nakakasunod sa dakilang Diyos natin, sapat na sa kanila yun, maligaya na sila ron. Hindi na sila nag-aambisyon. Pero ganun pala yun. Ang sikreto pala, mga minamahal, makikita natin sa mga talatang ito. Kapag una mo palang hiningi ang malinis na puso, mga minamahal, hahabol sa iyo yung pagpapala. Lahat magsabing amen. Kaya sabi ng 1 King chapter 3, verse 12 hanggang 13, narito aking ginawa ayon sa iyong salita, narito aking binigyan ka ng isang pantas na pantalinong puso, na ano pa't walang naging gaya mo na una sa iyo, o may babangon man sino man pagkamatay mo. Akin namang ibinigay sa iyo ang hindi mo hinihingi, ang kayamanan, gayon din ang karangalan, ano pa't walang magiging gaya mo sa mga hari sa lahat ng iyong mga kaarawan. Kaya sinasabi po, mga minamahal ko, ng mga talata sa New Testament, blessed are the pure in heart. Amen. Mapalad daw ang malilinis ang puso. Kaya iniutos ng dakilang Diyos natin, magkaroon tayo ng malinis na puso, dahil dito po nagmumula sa puso natin lahat ng gagawin natin sa buhay. Amen? Tinuturuan ng dakilang Diyos yung ating mga puso kung paano tayo mag-pray. Lahat magsabing praise the Lord. Mag-pray tayo mula sa puso. Mag-meditate tayo, may mahal, sa kabutihan ng dakilang Diyos sa ating mga puso. Itatago natin ang salita ng Diyos sa ating mga puso. Magpaplano tayo, mga mahal, mula sa ating mga puso. Mag-iisip tayo ng kabutihan mula sa puso natin. Magtiwala at manalig tayo sa dakilang Diyos mula sa ating mga puso. Umaawit tayo, mga mahal, nagpupuri tayo sa mahal na Panginoon mula sa ating mga puso. Sa puso nagmumula ang revival. Amen? Sa puso nagmumula ang revival. Kapag walang revival, mga minamahal, kapag wala kang revival, mga kapatid ko, pati kabuhayan mo, mga kapatid, tuyo. Amen ba? Kapag revive ka naman, excited ang puso mo sa gawain ng Diyos. Kaya yung ginagawang secondary, mga mahal, yung paglilingkod sa mahal na Panginoon, ginagawang secondary yung pagdalo't pagsamba. Mga minamahal, nakakalungkot, mga kapatid ko, sabihin na wala ang revival. Wala tayong revival. Anumang oras dumating ang mahal na Panginoon, maiiwan tayo, mga minamahal. Kaya makita mo, mga kapatid ko, yung Kristiyanong very eager dumalo. Mga minamahal, wala siyang pinapansin sa paligid niya, mga kapatid. Ang importante sa kanya yung dumadalo siya. Makadalo siya 3 times a week, mga minamahal. Makasamba siya. Sapat na yon. Amen? Makikita mo yung buhay niyan, uusad ng uusad yan. Hanggang sa makamtan niya yung pangako ng mahal na Panginoon. Anak, gagawin kitang ulo, hindi buntot. Mapapasa ibabaw ka lamang at hindi ka mapapasa ilalim. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya mga mahal, the heart is a center of feeling naman. Yung ating feeling, mga kapatid ko. Sentro ng pakiramdam
sentro ng damdamin natin, yung puso natin. Nakikinig po ba kayo? Sa puso nang gagaling yung gladness, yung kagalakan. Sa puso nang gagaling yung love, divine love. Amen. Yung fearful heart, mga minamahal, napaka-importante niyan. Yung katapangan sa paglilingkod sa dakilang Diyos, sa puso nang gagaling yan. Sa puso nagmumula yung pagsisisi. Amen? Praise the Lord. Kaya palagi nating i-check yung ating mga puso kung marunong pa ba itong magsisi. Amen. Tingnan natin yung Hebreo chapter 3, verse 7 hanggang 8. Book of Hebrews chapter 3 verse 7 and 8. Wherefore, as the Holy Ghost said, today if you will hear his voice, harden not your hearts as in the provocation, in the day of temptation, in the wilderness. Amen. Amen. Tagalog po. Sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 3, versikulo 7 hanggang 8, gaya nga nasabi ng Espiritu Santo, ngayon kung narinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, na gaya ng sa pamumungkahi, gaya ng sa araw ng pagtukso sa ilang. Amen. Amen. Praise the Lord. Say, praise the Lord. Ngayon, sabi niya rito, kung marinig mo yung kanyang salita, huwag mong papagmatigasin ang iyong puso. As in the rebellion, in the day of trials, in the wilderness. Pag tumigas daw pala yung puso natin, rebellious yan, mga kapatid. Therefore, as the Holy Spirit says, today, if you will hear His voice, do not harden your heart, as in the rebellion. Ibig sabihin, kapag tumigas ng puso natin, hindi na tayo marunong magsisi, mga minamahal, rebellion pala yon sa mahal na Panginoon. So, harden not your heart, sabi rito. So, mga kapatid, the nature of the heart apart from God. Gusto natin basahin, manginmahan sa ating mga puso. Ano ba yung puso, mga kapatid ko, na humihiwalay na sa mahal na Panginoon? Kasi sa Proverbs chapter 14, verse 14, wala sa ating slide mo, mahal. Ang sabi ron ay, ang backslider sa kanyang puso ay nabubusog ng kanyang sariling mga lakad. Kapag hindi na tayo lumalakad sa kalooban ng mahal na Panginoon, kahit dumadalo ka pa sa gawain, considered backslider ka sa harap ng dakilang Diyos. Ang tawag diyan, backslider in heart. Tumalikod ka na sa mahal na Panginoon. Hindi mo alam. Amen. So, 6 warnings, signs, bago tumigas ang puso natin, mga kapatid. Nakikinig po ba kayo? 6 warning signs. Isulat po natin. Number 1, no conviction or no tears. Wala ka ng conviction. At magkasala ka, may mahal, wala nang takot. Pagkakasala ulit, wala ka ng takot, wala nang nararamdaman. Mga minamahal, basta yung gusto mo, mga kapatid. Yung gusto mong gawin mo na, mahal. Walang conviction, walang tears, walang luha. Hindi ka na umiiyak sa mahal na Panginoon. Hindi ka na tumatangis sa mahal na Panginoon para sa iyong mga kakulangan, sa iyong mga kahinaan. Mahal, sign na po yan na malayo na po ang puso natin sa dakilang Diyos. Number 2, no contentment. Wala na po tayong kasayahan. Hindi ka na kontento, mga minamahal, sa mga binigay ng dakilang Diyos sa iyo. At napapansin mo na yung bagay ng iba na wala ka. Kaya, mga minamahal ko, hindi tayo makontento sa ating buhay dahil nakikita mo na yung pag-aari ng iyong kapwa, mahal, na wala ka. Nagkakaroon tuloy tayo ng inggit sa ating kapwa, mga kapatid. Kaya hindi na tayo kontento, ano man ang meron tayo. Mga minamahal. Yan ang pangalawang sign. Yan ang dapat nating iwasan. Mga kapatid, hindi pare-pareho ang size ng sapatos natin. Ibig sabihin nun, hindi tayo pare-pareho ng journey sa buhay. May mga nauna na nahuli, may mga huling nauna. May mga pinagpala ng husto ng mga kapatiran, meron naman mga inmal hindi pa pinagpapala. Pero huwag kang mainggit sa mga pinagpapala. Sapagkat ang Diyos natin, pantay-pantay siya may mahal sa kanyang mga anak. God is no respecter of person.
Amen? Hindi siya nagtatangi ng tao. Kung yun man ay pinagpalay, dahil nagsumikap siya. Anong gawin natin? Imbis na mainggit, may mahal, magsumikap ka rin. Amen? Ganun ang dakilang Diyos natin, mga kapatid. Ayon sa ating mga ginagawa, may mahal, doon tayo pagpapalain ng mahal ng Panginoon. So ulitin ko, number 1, no conviction, no tears. Number 2, no contentment. Number 3, no affliction. Number 4, no humility. Wala ka ng pagpapakumbaba. Mga minamahal. Wala na. Mapagmataas na tayo sa mga kapatid natin. Kahit sa preacher mo, mga mahal, nagmamataas ka na rin. Mga kapatid. Ang number 5 po, huli mga kapatid ko, remorse. Wala na mga minamahal. Kahit anong gawin na natin mga kapatid. Wala na. Hindi na natin naalala ang mahal na Panginoon. Laging nakatingin sa atin. Wala na tayong pagpapakumbaba. Wala na tayong pagtangis sa mahal na Panginoon. Yung pagsisisi. Wala na tayong marubrub na pagsisisi. Mga mahal. Sa James chapter 4, verse 6 po, mga kapatid ko. Tingnan natin to. James chapter 4, verse 6. But he gave it more grace, wherefore he said, God resists the proud, but giveth grace unto the humble. Amen. 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 Sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 4, versikulo 6. Ngunit siya ay nagbibigay ng lalong biyaya, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat tayo, mga minamahal, sabi ko nga nung overnight, we are saved by grace. Niligtas lang tayo ng mahal na Panginoon sa kanyang biyaya, sa kanyang grasya. Wherefore, he said, sabi rito, God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. Sinasaway niya yung mga nagmamataas, mga kapatid. At binibigyan niya ng biyaya, mga minamahal, yung mga mapagpakumbaba. Kung sino yung nagpapakumbaba, siya niyang tinataas. Amen. Yung nagmamataas, lalo niyang ibinabagsak, mga kapatid. Amen? Naalala niyo ba si Esau? Si Esau, mga minamahal, ay kapatid ni Jacob na mga anak ni Isaac, mga kapatid. Si Esau, mga minamahal, mas binigyan niya ng halaga yung mga pansamantalang bagay ng mundo kaysa eternal life. He loved the things of the world than spiritual po. Tingnan niyo mga minamahal ko. Hinayaan niya yung puso niya, mahal, na mapuno ng greedy. Mapuno, mga minamahal ko, ng mga bagay ng mundo at wala na po ang dakilang Diyos. Sinulat yung kanyang pangalan dito sa Hebreo chapter 12. Verse 16 hanggang 17. Basahin natin. Hebrews chapter 12, verse 16 through 17. Lest there be any fornicator or profane person as Esau, who for one morsel of meat sold his birthright. For ye know how that afterward, when he would have inherited the blessing, he was rejected, for he found no place of repentance, though he sought it carefully with tears. Amen. Amen. Sa Aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 12, versikulo 16 hanggang 17. Baka magkaroon ng sinumang mapakiapid o mapaglapastangan gaya ni Esau, na isang pinggang pagkain ay pinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Sapagkat nalalaman ninyo na bagamat pagkatapos ay ninanasan niyang magmana ng pagpapala, siya ay tinakwil sapagkat wala na siyang nasumpungang pagkakataon ng pagsisisi sa kanyang ama, bagamat pinagsikapan niyang pilit na lumuluha. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Si Esau, mga minamahal, pinagpalit niya yung kanyang birthright, yung kanyang siya'y tagapagmana, pinagpalit niya mga mahal sa pagkaing pampisikal. Nagugutom lang siya sa physical, mga minamahal ko, pinagpalit niya na yung kanyang ang pagiging tagapagmana. Hindi siya naghintay, mga minamahal, ng blessing. Hindi siya nag-ayuno na lang, mga minamahal. Huwag lang mawala yung kanyang
pagkapanganay. Amen? Hindi na lang siya nag-ayuno, mga mahal, wag lang mawala yung kaligtasan. Mga kapatid, sana walang Kristiyanong ganon. Amen? Yung wala lang makain sa bahay, mga minamahal, pati paglilingkod sa dakilang Diyos ay dinadamay. Amen po ba? Sabi rito, mga mahal, baka magkaroon sa sino mang sa inyong mapakiapid, mapaglapastangan, gaya ni Esau, sa isang pinggang pagkain, pinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Anong kasunod nun, mga mahal? Pinagpalit niya. Sapagkat nalalaman ninyo na bagaman pagkatapos ay ninanasa niyang magmana ng pagpapala, siya'y itinakwil, sapagkat wala na siyang nasumpungang pagkakataon ng pagsisisi sa kanyang ama. Yung pagsisisi natin, may mahal, udyok din niya ng Holy Spirit. Hanggat marunong kang magsisi, mga mahal, Holy Spirit pa rin ang nagtutulak sa iyo. Pero kapag hindi ka na marunong magsisi, mga minamahal, iniwan ka na ng Holy Spirit. Wala na matigas na yung puso. Tuloy natin ang basa. Bagamat pinagsisikapan niyang mapilit na lumuluha. Pinipilit niya, mga minamahal. Tinakwil niya yung kanyang kaligtasan, mga kapatid. Tapos gusto niyang magmana ng pagpapala. Tinakwil niya yung kanyang birthright, mga minamahal. Pinagpalit niya sa material ng mundo yung kanyang kaligtasan. Pagkatapos, mga kapatid, gusto niyang pagpapalain pa rin siya. Pero sabi ng Bible, itinakwil na siya ng mahal na Panginoon. At ano sabi rito? Pinipilit niyang sinisikap niyang lumuha, mga minamahal. Hindi na po makaluha siya. Wala na. Wala nang pagkakataon, mga mahal, binigay ng dakilang Diyos para siya'y magsisi. Kaya kung tayo po'y narito, mga mahal lahat. At mga kapatid, tayo po ay eager pa rin sa ating pong paglilingkod. Narito po tayo, mga mahal. Gustong-gusto nating mapakinggan yung salita ng mahal na Panginoon. Gustong-gusto nating magpuri. Gustong-gusto nating madama ang presensya ng mahal na Panginoon. Nauuhaw tayo sa kanyang presensya. Nagugutom tayo sa kanyang salita, mga minamahal. Pag yan ang nararamdaman mo, pinagpala ka ng mahal na Panginoon. Amen? Dahil itinutulak ka ng Holy Spirit. Anak, magsisi ka. Anak, makinig ka. Anak, sumunod ka kung ano yung napapakinggan mo. Amen ba? Purihin ang dakilang Diyos. Ang puso ang magdadala sa iyo kung saan ka pupunta Langit ba o impyerno? Yung puso mo ang magdi-decide saan ka pupunta, mga minamahal, pagkatapos ng buhay natin dito. So kung marumi po ang puso, hindi ka akit sa langit. Kung ang puso natin proud, deceitful, mga minamahal, mapanglamang sa kapwa, mandaraya, full of angry, puno ng galit, puno ng inggit, jealousy, mga minamahal, lying, puno ng pagsisinungaling ang ating puso, vices, puno ng mga bisyo yung ating puso, abominable, mga minamahal ko. Kung meron tayo nito, hilingin po natin sa mahal na Panginoon, linisin ang ating puso. Hindi naman matigas ang puso ng dakilang Diyos, mga minamahal, kung tayo po ay nakikiusap sa Kanya, kung tayo po ay nagmamakaawa sa Kanya. Amen? Ang plano ng dakilang Diyos ay ito. Ezekiel chapter 36, verse 26, mga kapatid. Tingnan natin. Book of Ezekiel, chapter 36, verse 26. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. And I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh. Amen. Yes. Ezekiel 36, versikulo 26. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking alisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Amen. Aalisin ko sa inyo ang pusong bato, sabi rito. Aalisin ko ang batong puso sa inyong katawan.
Yan ang gusto ng mahal na Panginoon gawin sa atin eh. At papalitan ko, ang sabi niya dito, mga mahal, at aking bibigyan kayo ng pusong laman, mga kapatid. Napakabait ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang Kristiyanong handa sa rapture, lahat po ng handa sa rapture, magsabing, praise the Lord. Tingnan natin. Ang Kristiyanong handa sa rapture, ang sinasabi niya, yung iniisip niya, yung ginagawa niya araw-araw, malinis. Amen? Tingnan natin ang talata, mga kapatid. Bawat pag-uusap natin dito, mga mahal, may mga talata po tayo. Titus chapter 1 verse 15. Book of Titus chapter 1 verse 15. Unto the pure all things are pure, but unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure, but even their mind and conscience is defiled. Amen. Right. Sa Aklat ng Tito 1:15, sa malinis ang lahat ng mga bagay ay malinis. Datapwat sa mga hawa at di nagsisampalataya ay walang anumang malinis, kundi pati ng kanilang pag-iisip at kanilang budhi ay pawang nangahawa. Amen. Lahat po magsabing praise the Lord, mga minamahal ko. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Yan ang sinasabi ng Bible, mga minamahal. Lahat po ng unto the pure, all things are pure. Kung malinis ang ating mga puso, makinig po tayo. Kung malinis ang puso natin, magandang hangarin ang puso natin, mga minamahal, hindi mo nakikita yung pangit. Amen? Pag malinis ang hangarin natin, malinis ang puso natin, makita mo man yung kapatid mo may pagkukulang, imbis mga minamahal na pag-usapan siya, ipag-pray natin siya. Yan ang malinis ang puso. Amen? Hindi natin siya minamarites. Amen ba? Minsan mga kapatid, mayroon tayong kapatiran pa ang style ganito. Uy sis, ipag-pray naman natin yung kapatid natin, prayer request. Humihingi siya ng prayer request, ang bigat ng kanyang problema. Tungkol saan? Tungkol sa kanyang asawa. O sige, pag-pray natin. Pagdating may mahal ng puri, umpisa ng gawain, mga kapatid, pagdating ng solemn, kakalabitin niya yung kanyang kausap kanina. Uy, kumare, pag-usapan nga natin, sino ba yung ipag-pray natin? Sino ba yung may prayer request? Ano ba yung problema? Hindi, wala yun daw ng asawa. Ganon. Sige, pag-pray natin. Pag-usapan muna natin sa likod. Ayan na. Chismis na ang kinalabasan ng prayer request. Amen? Kunwari idadaan sa prayer request. Sabi ng Titus chapter 1 verse 15, sa malinis ang lahat ng mga bagay ay malinis. Kaya pag may dumating sa iyo, may mahal, dalay problema, dalay chismis, mga kapatid. Malinis ang puso mo, mga mahal, ganito ang gagawin mo dyan eh. Pag narinig mo, hindi mo siya sasagutin. Hindi mo siya, mga minamahal, aayunan. Ang sasabihin mo lang sa kanya, pray natin yan, kapatid. Hayaan nyo, ipag-pray natin yan. Ano man ang problema meron siya, idaan natin sa prayer yan. Amen po. Yun ang ating trabaho. Lahat magsabing praise the Lord. Sa lahat ang malinis, sa malinis ang lahat ng mga bagay ay malinis. Datapwat sa nangahahawa at di nagsisisampalataya ay walang anumang malinis, kundi pati ng kanilang pag-iisip at kanilang budhi ay pawang nangahahawa, mga minamahal. Amen? So ilang talata bago tayo magtapos. Kapag ang puso'y tumigas sa kasalanan, hindi marunong magsisi, hindi na marunong magsisi yan. Kapag ang puso ay tumigas na, naging kalyo na, mga mahal ang puso, kahit anong gawin mo dyan, wala ka nang makikitang pagsisisi sa kanya, mga kapatid. Wala nang halaga sa kanya yung langit. Kahit may impyerno na siya, mga mahal, at ang katwiran niya, marami naman kami sa impyerno eh. Ayan, wala na. Matigas na kasi ang puso. Wala na yung ganda ng mga pangako ng mahal na Panginoon. Hindi mo na maririnig sa labi niya yan, mga mahal. Hindi na. Tumigas na kasi ang puso. Ang resulta po, mga mahal, eto. Proverb po, chapter 1, verse 24 hanggang 28 po tayo.
Book of Proverbs chapter 1 verse 24 through 28. Because I have called and ye refused, I have stretched out my hand and no man regarded. But ye have set at naught all my counsel, and would none of my reproof. I also will laugh at your calamity. I will mock when your fear come. When your fear come as desolation, and your destruction come as a whirlwind. When distress and anguish cometh upon you, then shall they call upon me, but I will not answer. They shall seek me early, but they shall not find me. Amen. Amen. Nakakatakot ang mga talatang itong mga minamahal ko. Basahin natin sa Tagalog. Sa mga Kawikaan, Kapitulo 1, versikulo 24 hanggang 28. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Aking iniunat ang aking kamay at walang makinig. Kundi inyong inuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang iyong takot ay dumarating. Amen. Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, kung makagayoy tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hallelujah. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Ito po mga kapatid ko ay tinutukoy niya rito yung mga taong ayaw nang magsisi, yung mga taong matigas na ang puso, hindi na kumikilala sa ating mahal na Panginoon. Sabi niya rito, mga mahal, pagdating sa inyo ng problema, tatawag kayo sa akin, tatanggi ako, sabi ng mahal na Panginoon. Sapagat iniunat ko yung aking kamay, walang nakinig. Andito yung mga nangangaral ng salita ng mahal na Panginoon, ayaw niyong pakinggan. Sabi niya rito, mga minamahal, inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo, yung kanyang mga salita. At hindi niyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Imagine, kahit nung una pinagpala ka ng husto, sa huli, mga mahal, pinabayaan mo yung kaligtasan. Mga kapatid, sabi ng Bible, pag dumating sa iyo yung kasakunaan, tatawanan lang kita, sabi ng mahal na Panginoon. Ako'y manunuya, sabi ng dakilang Diyos. Tutuyain ka. Pagka ang inyong takot ay dumarating, pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang iyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, kung magkakayo'y tatawag sila sa akin, hindi ako sasagot. Terrible. Hanapin nila ako masikap, hindi nila ako masusumpungan. Hallelujah. So we need regenerated heart. Kailangan natin yung mabuo yung ating pong puso. Kailangan natin ma-renew, may mahal, yung ating puso. Kung ano man meron tayo ngayon, may mahal, baguhin natin, mga kapatid ko. Amen. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, sabi ni King David, gayahin natin siya sa Psalms 51 verse 1 and 3 to 3, mga mahal, at 10. Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercies. Blot out my transgression. Burahin mo ang aking pagsalangsang, sabi niya. Wash me thoroughly from mine iniquity. Cleanse me from my sin. For I acknowledge, kinikilala ko po yung aking mga pagsalangsang, O Diyos. Kinikilala ko po na ako'y mahina, ako'y nagkasala. Mahal na Panginoon. Ganyan si David. For I acknowledge my transgression, O God, and my sin is ever before me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Hallelujah. Yan si David. So napakadakila ng mahal na Panginoon natin. Lahat magsabing, praise the Lord. Iba-iba po yung ugali natin. Iba-iba po yung kasalanan nating nagawa. Pero nagawa niyang ibigin tayo. Nagawa niyang patawarin tayo sa ating kasalanan. Amen. Pero tayo, mga minamahal, minsan kapag masamang ugali ng tao, masamang nagawa ng tao sa atin, mga minamahal, hindi natin maipakita yung pag-ibig natin sa Kanya. Amen ba?
habang buhay na tayong namumuhi sa Kanya. Mga mahal, hindi po ganon. Mga kapatid, tandaan natin, kapag hindi umaasenso ang buhay natin, there's something wrong. Mga mahal, tingnan natin, search natin yung puso natin. Mga mahal, baka matigas na ito, baka hindi ka marunong magpasalamat sa iyong puso, baka ito, mga mahal, ay marumi, mga kapatid ko. Baka meron 10 years ago, mga minamahal ko, 20 years ago, may hatred pa rin tayo sa ating mga puso, sa ating pamilya, sa ating mga loved ones, mga mahal, hindi natin kayang patawarin sila, mga kapatid ko. Yun ang nagiging dahilan kung bakit hindi tayo pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Amen? Say praise the Lord. So from now on, mula ngayon, mga mahal, ingatan natin ang ating mga puso. Take good care of your heart. Amen? Masiglang palakpak sa ating dakilang Diyos. Tumayo po tayong lahat, mga mahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Awitan natin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. At habang, mga mahal, formation po, yung ating mga children's choir, yung ating mga anak, mga minamahal, para sila po'y mag-alay ng mga awitin sa ating dakilang Diyos na buhay, mga kapatid. Amen. At awitan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Mga mahal, be flat. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Tayo po lahat. From thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. One more. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Thank you, Jesus. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Tagalog. Isang pusong tapat ang sa ating likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Glory, glory to God. Isang pusong tapat ang sa ating likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritu Banal ang maglahiin. Ang ganap na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik mo ako, gawin mo
Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! Murihin po ang ating